Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Elijah Paul Jan Valdez at welcome sa ating daily devotions. Ang ating verse for the day ay nasa unang Pedro, chapter 5, verse 1 to 2. Sinasabi dito na, sa mga namumuno sa iglesia, may nais akong ipakausap sa inyo bilang isa ring namumuno sa iglesia at nakasaksi sa mga paghihirap ni Kristo at makikibahagi rin sa kalwalhatian niya sa kanyang pagdating. Alagaan ninyong mabuti ang mga mananampalatayang kasama ninyo. Katulad sila ng mga tupa at kayo ang mga tagapag-alaga nila. Dapat taos-puso ninyo silang pangalagaan dahil ito ang nais ng Diyos. Hindi dahil sa napipilitan lang kayo o dahil sa may hinihintay kayong kapalit, kundi dahil sa nais talaga ninyong makatulong sa kanila. Sa bagong tipan, ang mga katagang bishop, pastor o mga elders ay karaniwang itinuturing na tumutukoy sa parehong katungkulan. Ibig sabihin ay inilalarawan nila ang perpektong tungkulin ng pamumuno sa loob ng isang simbahan. Sa esensya, ang mga ito ay ginagamit ng palitan sa buong banal na kasulatan. Ang mga pinunong ito ay may pananagutan sa pagtuturo, pagpapastol at pamamahala sa simbahan. Itinuturo ng Biblia ang lahat ng mananampalataya kay Kristo ay mga pari. Ang doktrinang ito ay kilala bilang ang priesthood ng lahat ng mananampalataya. Ang pagkasaserdote ng lahat ng mananampalataya ay nakabatay sa ideya na si Jesucristo ang dakilang mataas na saserdote at ang mga mananampalataya ay maaaring direktang lumapit sa Diyos sa pamamagitan niya. Nangangahulugan ito na wala ng mga tagapamagitan sa lupa sa pagitan ng Diyos at ng mga tao. Sa Biblia, ang mga altar ay ang mga lugar kung saan nakikipagpulong ang Diyos sa mga tao. At ang mga Kristiyano ay maaaring maglingkod sa Diyos sa mga lugar na ito. Ang mga altar ay maaaring mga lugar ng pagsamba, tipan, kapatawaran at pamamagitan. Kapag naghahanap ng simbahan kung saan sa tingin mo ay may kapangyarihan kang maglingkod, maghanap ng isang komunidad na aktibong ang naghihikayat ang mga miyembro na gamitin ang kanilang natatanging mga regalo at talento. Nagtataguyod ng pag-unlad ng pamumuno sa iba't ibang antas at binibigyang diin ang kahalagahan ng paglilingkod sa iba bilang mahalagang bahagi ng kanilang pananampalataya, kung saan aktibong hinihikayat na pamunuan ang pakikilahok at kinikilala ang iyong mga kontribusyon sa komunidad. Isang simbahan na nagtuturo tungkol sa pagkakaiba-iba ng mga espiritual na kaloob na nakabalangkas sa Biblia at aktibong hinihikayat ang mga miyembro na tuklasin at gamitin ang kanilang sariling mga kaloob sa paglilingkod sa iba. Maghanap ng mga pastor at leader na aktibong kumikilala na naglilinang ng potensyal sa kanilang kongregasyon, na nagbibigay ng pagkakataong lumago sa mga tungkulin ng pamumuno at maglingkod sa iba't ibang ministeryo. Isang simbahan na kung saan ang lahat ay pinahalagahan at hinihikayat na lumahok sa paglilingkod, anuman ang kanilang background, karanasan o antas ng pakikilahok. Isang malawak na hanay ng mga opsyon sa ministeryo na higit na tradisyonal na mga tungkulin tulad ng pangangaral o pagtuturo. Kabilang ang mga outreach, pakikipag-ugnayan sa komunidad, mabuting pakikitungo, ministeryo ng mga bata, musika at mga gawaing pang-administratibo. Isang simbahan kung saan ang paglilingkod sa iba ay nakikita bilang isang pangunahing halaga at isang paraan upang isabuhay ang pananampalataya ng isang tao, hindi lamang isang tungkulin. Muli, ako ang inyong lingkod, Elijah Paul John Valdez, at dito na nagtatapos ang aking daily devotions.